ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Marami sa atin narito ngayon dahil sa nagnanais na makumpleto ang simbang gabi. Nang sa ganon, ang wish ay baka naman maging granted. Di ba po? Marami din sa atin nandito, malamang kasi napilitan ang girlfriend ay narito. O ang boyfriend narito. O ang crush. Ayun, umiibig. Sa ibang bansa, ganun din, ginugunita na din ang simbang gabi. Although sa ibang bansa, like what I've experienced sa US, nagsisimula sila ng simbang gabi around December 1 to 9 kasi medyo magulo na towards Christmas. So, sa buong mundo, sa ngayon, ang saya-saya ng mga Pilipino, kararating ko lang mula Italy, ayun, sila din, nagsisimula na din ng simbang gabi. Dahil sa ang mga Pilipinong pare ay iilan lang at saka busy pa rin on the regular schedule sa parokya. Kaya medyo mag-iinarte ako o ubo-ubo, kunwari, para sabihin na kagagaling lang. Yan. Mga kapatid, bakit tayo talagang naririto? Narito tayo humihiling sapagkat may panampalataya. Hindi ka hihiling kung hindi ka naniniwala na pwede itong ipagkaloob sa iyo. You will never ask if you don't expect that something will be given to you. Kaya nga, yung iba, kahit na minura-mura nila ang Diyos, ngayon, nagpre-prayer meeting sila para ibalik daw dito sa Pilipinas. Yung mga ganon, sapagkat you feel, you believe that it is possible. When something is possible, you try. And this is also true na posibleng tayo makaakyat sa langit. Naniniwala ba kayo? No. Hayaan nyo na yung iba na pinili na nilang kung saan-saan man sila mapunta. Ang tanong, paano ka makaakyat sa langit? Tayong mga Katoliko, tayo ay naniniwala na, ito na. Kasi ito yung ipinapakita at palaging tinuturo. Parang sapat na sa atin itong magsisimba ka, tapos uwi, hindi man nararamdaman yung bawat pagtanggap mo ng banal na Eucharistia. Hindi man nararamdaman na sa loob ng misa, andyan ang Diyos sa pagkatao ng pari, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa kabuuhan ng assembly, when 2 or 3 are gathered, in my name, I am with you. At lalo na sa banal na Eucharistia. Parang ritual na lang, matapos ko ang simbang gabi, okay na. Kaya tinatawag na tradisyon. Pag sinabing tradisyon, tradere, good experience handed over. Pag masamang experience, hindi yan tradisyon. Kaya nga, masaya ka, kaya ginagawa mo palagi sapagkat maganda ang experience. Pero sana ang simbang gabi ay hindi lang nagdadala ng magandang experience sapagkat nakapag-date-date ka o natupad ang pangarap mo, nagkataon lang, o baka blessing talaga, o baka sapagkat may panampalataya ka, kundi dahil sa pinaghahandaan mo ang iyong patutunguhan, ang langit. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagtatanong, bakit kayo nakaharap dito? Sapagkat gwapo si Reverend, di ba? Ang bango-bango, ka-ordain lang yan. Di bali na ako. Panis na. Yun. You see, bakit tayo nakaharap? Kung naalala nyo, sabi ng Panginoong Hesukristo, sa langit, para kayong mga anghel. Sapagkat tinanong si Kristo noon na tungkol sa isang babae na naging asawa niya ang lahat ng magkakapatid at namatay lahat. At sabi, sino ang magiging asawa niya sa langit? Sabi ni Jesus, wala. So, because in heaven, you neither marry. Sapagkat sa langit, para kang anghel. Ang tanong,
Ano bang ginagawa ng anghel sa langit? Ang anghel ay sumasamba sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, nagsisilbi sa Diyos. Kaya naman dito sa lupa, kung ang iyong patutunguhan ay langit, ang mundo ay exercise, training. Kaya kung dito sa simbahan, nakaharap kayo dito sa banal na Eucharistia, sapagkat dito si Jesus, in heaven, doon si God, kayo, angels. O kunwari lang, angels kayo. Di ba? Saya-saya. Kunwari lang. Di ba? Yun, angels kayo, kaya nakaharap. Kaya pre-Vatican II, nakaharap lahat. Practice yun ang tinatawag na liturgy. Letter F, letter H. Di ba, Brad? Liturgy, meaning, liturgion from the Greek word, meaning exercise. Pagsasanay. Ang tanong, paano ba talaga sanayin ang pananampalataya sa Diyos? How do we live our faith? Sapagkat pwedeng habang buhay tayo nagsisimbang gabi, habang buhay tayo nagsisilbi sa simbahan bilang extra minister of the Holy Eucharist, bilang members, altar servers, or ministry butlers, readers, lectorate, or kami bilang pare, ngunit hindi natin nararamdaman, ano ba talaga ang buhay dito sa mundo ay buhay ng pagmamahal at serbisyo. Kung makita po natin ang buhay ni Kristo ay hindi pagiging hari. Kaya kung ikaw ay harian sa mundong ito, wala kang puwang sa langit. Kaya lahat ng naghahari-harian sa mundong ito, bumabagsak. Di ba? Kita na natin, naging karton na. Ang lahat ng naghahari-harian sa mundong ito ay bumabagsak. Kahit na magnakaw ka ng sangkatutak ng kayamanan, umabot ka pa ng 101, mamamatay ka rin. Napakalungkot sapagkat ang the end, wala ka pa ring madadala. Masaya man ang buhay mo because you forget that life here on earth is a life of love and service. Sa Ebanghelyo sa araw na ito, ipinakita sa atin ang pagtango ng isang anak at ang pananahimik. Tumango agad ang kapatid, ang nakakabunso, ngunit hindi niya ginawa. Tumango siya sapagkat mahal niya ang kaniyang ama. Ngunit ang pagmamahal ay nangangailangan ng demonstration. Love without action is not felt. Pag sinabi mong, I love you, ay kilig-kilig ka. Pero ang tanong, nararamdaman mo ba sa tenga mo na maraming tutuli? Ano ba yun? Earwax. You see? It's just a figment of imagination. Kalokohan lang. If you really love the person, show, manifest through action. And that is through service. Mahal ng mga magulang ang kanilang anak kahit na pangit ka, wala ka nang magawa. So anong gagawin? Sisilbihan mo ang iyong anak. Ikaw din anak, mahal mo yung mga magulang kahit hindi man sila perpekto at hindi ka na din pwedeng bumili sa tindahan ng mga magulang. Kaya, yan na. Pero it should be love through service. Because service is love. Love is service. Kung maalala po natin ang nangyari sa paraiso, si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos. Nung nilikha po sila ng Diyos, mahal po sila ng Diyos. Simula, nilikha si Adan. Binigyan po siya ng karapatan, mamuno sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. At isa lang ang sinabi ng Diyos, pinagbawal, huwag kang kumain mula sa tree of wisdom. Dapat, kung mahal mo ang Diyos, sinunod mo ang Diyos.
Dapat kung mahal mo ang Diyos, pinagsilbihan mo ang Diyos. Ayon, sa kanyang kalungkutan, mahal nga siya ng Diyos, nilikha si Eva. At iyon, fast forward, kumain si Eva mula sa bunga ng ipinagbabawal na puno, the tree of wisdom. At kumain din si Adan. Ang tanong ngayon, sino ba ang nagkasala? Si Adan o si Eva? Sige nga, taas ang kamay. Ang nagkasala ay si Eva. Uy, Diyos ko, takot sila. Sino ang nagkasala? Si Adan. Ay, Diyos ko, umuwi na nga kayo. Sige, don't be afraid. Sino ang nagkasala? Si Adan o si Eva? Si Eva. Okay? Then, si Adan. Alalahanin po natin, nung nilikha ng Diyos, si Adan, binigyan siya ng karapatan maging in charge of all creation. Kaya Ephesians chapter 2 sabi, "What is in man that you are mindful of? You made man a little lower than the angels, and yet in charge of all creation." Kaya nainggit ang anghel. Kasi plano ng Diyos, may plano ang Diyos sa tao. May plano ang Diyos para sa tao. Kaya nainggit ang anghel. Kaya naging kontrabida na sila. Anong nangyari? Habang inutusan ng Diyos, Adan, huwag kang kumain dito. Nasaan si Eva? Nandito pa. Kaya nung kumain si Eva, nagalit ba ang Diyos? Ay, hindi kasi kayo nagbasa ng Biblia. O obvious. Sumbong mo kay Father. Ito lahat hindi nagbasa ng Biblia. Sabi ng Diyos, nung kumain si Eva, hindi pa siya pinalayas, right? Inabot pa niya kay Adan. Kumain ka. This is crispylicious, juicylicious, and very delicious. Ano nangyari? Nung kumain si Adan, saka lang nagalit ang Diyos. Because the covenant was between God and Adam. The word Adam is servant in Hebrew. Pinag-aralan niyo? The word Adam is servant. Okay? That's one of the archaic Hebrew word for servant, server, alagad, Adam. And he's supposed to follow God because service is love and love is service. Kaya nung kalaunan ng pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit, the ascension, he said, "I am going to heaven in my Father's house." Who is your Father? Ako ay pupunta sa bahay ng aking Ama na inyong Ama. Aking Diyos na inyong Diyos. This is two part. On the first part, he said, inyong Ama na aking Ama. Ibig sabihin, may plano pala ang Diyos mula sa simula na tayo ay makakasama niya sa langit bilang pamilya. Sapagkat aking Ama na inyong Ama. Naunawaan? Pangalawa, sabi ng Diyos anak, na aking Diyos na inyong Diyos. This is service. Sapagkat bilang Diyos anak, sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos Ama kahit man sa kamatayan sa cross. That is service. Hindi po siya sacrifice lang o martyrdom. Yung sakripisyo at martyrdom, hindi po siya maganda na word. Yung palagi nating sinasabing, Jesus sacrificed Himself on the cross. Para sa atin yun, yung sakripisyo, sapagkat hindi natin naunawaan. He did not sacrifice. Kung sa Kanya, ang gagamitin niya na word, hindi sacrifice, kundi because I love the world. That is why, in Gospel of John, for God so loved the world, He gave up His only Son. Hindi sinabing, for God so loved the world, He sacrificed His Son. Naunawaan? Ang sacrifice and martyrdom, language natin yan na mga OA na mga tao na marireklamo. But for God, His language is a language of love. And every time He does something, He does it with love. And He shows it through service.
Kaya pinapakita niya at ito na ang sinusunod ng simbahan na servant leader. We as priests, deacons, and servers of the church, we are called to be servant leaders because we have to follow Jesus Christ. And Jesus Christ in His life here on earth, anong pinakita niya? Corporal works of mercy. Spiritual works of mercy. As simple as pagtuturo sa mga mangmang. Spiritual works of mercy. To give water to the thirsty. Corporal works of mercy. Feed the hungry. Clothe the naked. Mga simpleng bagay na kayang gawin sa loob ng pamilya. Kaya bawat isa sa atin, perpekto man o hindi ang ating pamilya, ito ay pagsasanay. Ang pagsisilbi kahit pagod ka, ito ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Sabi ko nga kanina, hindi nararamdaman ng iyong minamahal na hanggang salita ka lang, hanggang text ka lang, I love you. Kung hindi mo ito sinasamahan ng action. The action itself is the one that makes the I love you into something beautiful. And because of that, we realize that our life here on earth is indeed a life of service. Sa ating Ebanghelyo, sabi ko nga, nakikita po natin na nagsiservisyo ang anak sapagkat mahal niya ang kaniyang ama. Kahit ayaw man niya, sapagkat ito ang paraan ng mundo. Kung hari ka sa mundong ito, wala kang puwang sa langit, sapagkat sa langit, andon ang totoong hari. Nasa iyo man ngayon ang lahat ng kumikinang, ito din ay iyong maiiwanan. Kaya habang buhay tayo, sana mahanap po natin, katulad ng Birhen Maria, she gave her life, a life of service to the Lord. Be it done unto me according to your word. Sinunod niya ang utos ng Diyos, kagustuhan ng Diyos. Ganon din ang Diyos anak, kung anuman ang kagustuhan ng Diyos Ama, kahit na sa bingit ng kamatayan, kahit nung sa Gethsemane, hirap na hirap siya, sabi niya, kung pwede lang sana alisin itong paghihirap na ito, pero hindi ko kagustuhan ang masusunod, kundi sa iyo. Ito ay life of service. At sana, pagdating ng araw na huhusgahan tayo ng Diyos Anak, ang mga buhay at mga yumao, tayong lahat ay makaakyat sa langit. At doon, tayo ay patuloy na magbibigay puri sa Diyos, katulad ng mga anghel, bilang kaniyang mga membro ng kaniyang pamilya. Kaya habang buhay tayo dito sa mundo, sana mag-ehersisyo tayo. Ang pagsisimba ay liturgy, exercise. Ang buhay sa loob ng pamilya ay exercise. Kahit saan ka, ito ay exercise. Because to love is to serve is to love.